Finally! Finally! Oh, wala ko. Ito yung kaya na ang ayusin. Kuya Joseph. Kuya, tawag dito. Tulog dyan lagi yung vlog ko matapel ko sa amin. Ganun pa? Nakatakip naman. Ayun pa isa. Ay, may kulang ka sa akin, kuya. Kuya, sponsor natin. Sponsor ko. Saka yung astig pa. Ay talaga, hindi kayo kompleto. Wala. Ano kaya Joseph? Okay. Okay lang yan. Pumos ka lang kasi yun. Hindi naman kita kayo lakas ng loob. Mata lang. 14M. Ayan. Mother. Mother. Inner life, inner life, inner life. Inner life, inner life, inner life. Inner life. Ay, ito pala. Ang inner life. Ayan, G, tulungan mo nga ako. Inner life, inner life, inner life, life, life. Lagay mo nga dyan lahat. Ay, walay kasi. Inner life, 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 inner life, inner life, inner life. Walang cheese, choco lang. No. Ayan pa. Hi guys, Mami Park is here. Kamusta po kayo? Naidlip ako ng konting-konti kasi hindi ko talaga kaya. Nantok na ako. Okay, so hello guys. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong buhay-buhay sa pagpasok ng 2024? So in today's video ay magsha-shoutout tayo at syempre umati-kabong advice na naman ang ating pag-uusapan. And paalala po muli sa mga tax topic. Ang dami pong nagtatanong sa akin sa aking last vlog ng mga tax topic. Sasagutin ko po kayo if I'm ready na kasi po sa totoo lang kapag ka po nagtatopic po tayo niyan talaga, hindi po pwedeng hindi ako magbabasa, hindi po pwedeng hindi ako mag-aaral. At dumadating talaga dun sa time na nagtatanong pa ako sa aking tax assistant na si Ma'am Irene. Kasi syempre, ito ay information tungkol sa legalization ng negosyo. Kailangan, hanggat maaari, almost 100% accurate ang mga sinasabi natin. So, give me time for this kasi sa totoo lang taon-taon, isang beses lang akong nagtatopic ng tungkol sa taxing sa first early year ng January, pagka January, ganyan. So, anyways, focus muna tayo sa ating store topic. Bad timing talaga tong si Body, talagang Alam nyo guys, ang tagal lang hinintay ko dahil maghapon may nagbibideo ko. Ngayon naman aso. Dapat kanina pa ako umaga tapos ang daming balakid talaga, no? Pagka nandito ka talaga sa ganitong busy lugar, hindi ka talaga basta makakapag-vlog. Sa totoo lang. It's either tatapat mo patay na oras ng tanghali or gabing-gabi. O, di ba? Kaya yung mga kaiba dyan na mareklamo, bala kayo dyan. Okay. So, mag-shoutout muna tayo and then magbibigay tayo ng advice. Alam nyo, napaka-importante ng ating pag-aaralan for today's video or pag-uusapan itatakel. It is because may mga ma-open up muli na tinapi ko na and I would like you to tell the importance of that specific topic. Okay? So, let's go on to Eleanor Rosero 3626. Thank you, Mami Park, sa mga advices, pag-share ng mga ahente, tas mga learnings about Sari-Sari Store. Dami kong natutunan, dagdag kaalaman, more blessings. Love you, Mami. Love you too. Betalia, thank you, Mami Park, and take care. Thank you po. Beliana Santos, opo nga, depende pa rin sa sitwasyon, kaya sayo ako, Mami Park. Roro Chen, hello Mami Park, Happy New Year po, salamat po sa reminder ninyo, and happy selling. Alam niyo, ang gagalang nyo rito, no? Pukay po. Ayan. Shukran, or thank you for the good advices, Mami Park. Ricky Anyuebo. So yan, nadidinig ko yan kay Angie ko lang nadidinig. Again, repeat. Angie, ano yung welcome? Ha? Afwan. Ma-F ba? Ma-F? Afwan daw. Afwan sa Ricky Anyuebo, no? Ayan, shukran and Afwan. Ngayon. Glenn Altes 5912, I love Mami Park. Thank you, I love you too. Grocery de los Santos, grocery. Grace de los Santos. Kasi, sorry, Grace de los Santos 918, thank you Mami Park sa mga learning ideas. Grocery Santos. Ellen Pilar, thank you Mami Park, watching, God bless you. Sobrang kasi yung mata ko sobrang salamat po talaga sa mga advice. Kayo ang top 1 vlogger na pinapanood ko in terms po sa Sari-Sari Store. Love you po. Ayan. Top 1 ako. Hindi ako natatap sa school nung araw. Abay, kung para sa inyo ako ay top 1, maraming salamat po. Dapat may award. Ayan. User-EX9UU7UG2X. Hehehe.
Alam mo, madam, noong unang nakita ang vlog mo, iniiwasan ko kasi ang haba. But noong itinry kong panoorin, isa sa mga vlog, natutuwa, dami kong natututunan. Salamat, madam. O, di ba? Actually, yan po ang mga impression sa akin ng karamihan kapag bago sa channel ko. And, hindi ko naman sila masisisi kasi talagang sa totoo lang, ang catchy na video o na channel ay nagpo-produce dapat o gumagawa, nagke-create ng mga video na hanggat maaari ay maiksi lamang yung time at nahanduan na lahat. Kaso lang, dahil nga po sa channel ko ito, syempre, ang mami nyo masusunod. And ang gusto ko po talaga ay malayang talakayan, malayang pagsasalita, pagsasalaysay, parang kausap ko kayo, nakikipagkwentuhan ako ng ganon. Kaya lang, yung time kasi talaga, hindi talaga mare-require ng less than 10 minutes lang, 10 minutes, 15, bitin sa daldal ko, no? And I admit that. And I'm so happy na marami sa inyo ang nag-stick pa rin sa akin sa kabila ng napakadaldal ng Mami Pat. Alam niyo po kasi, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon sa buhay na nagkaroon ng sense ang aking existence. Wow. Nakatipo bang siguro nagmamanifest yung frustration ko as pangarap ko dating maging teacher, ganyan. And passion ko talaga ang magdadakdak, magsasalita, magsabi ng opinion, magsabi ng insight. Passion ko siya talaga. Kaya nung ako talaga sa totoo lang, nung nagsisimula ako sa vlogging, hindi na ganun kahirap sa akin ang mag-adjust. When it comes to talk to camera, una nailang ako. Kasi feeling ko para akong tanga, no, na kinakausap ko yung camera. But as time goes by, kapag learnings kasi ang topic, mas carried away ako, mas nagiging natural ako kapag ka-learnings kadalasan ang ating ginagawa. Parang pakiramdam ko ay nagtuturo ako ng at the same time ay na-i-express ko yung aking sariling points of view. No? Lalo na pag may mga questions kayo and then gustong-gusto ko yung topic, tuwan-tuwa po ako talaga. Kaya talagang pasensya na po kayo, no? Kung medyo mahaba ang mga patutsyada sa una, no? But all in all, sobrang na-appreciate ko po kasi ngayon ko lang naririnig na yung mga ganyan po na mga compliments nyo. Masayang-masayang Mami Part kasi nga sa ilang taon na pagiging vlogger ko, hindi naman ako basta na-appreciate when it comes to my topics, ganyan. But now, lalo na nung nandito na ako sa tindahan na to, dito, at lalo na nakapag-handle ako, nakapag-manage, nakapag-put up ng ganitong negosyo, mas lalo kong na-share sa inyo at mas lalong lumabas ang aking kaalaman, ang aking stock knowledge, yung comprehension ko. So, mas nag-mature, year by taon-taon, mas nagma-mature, nagle-level up yung ating, the way how we share our experiences, no? So talagang si Mami Park hangga't maaari. Yung focus ko, yung experiences ko. Kasi minsan, ang hirap i-justify ang isang bagay pag ina-advise sa inyo na hindi nyo na-experience, ni hindi nyo nga nakikita ng dalawang mata. No? Lalo na kung parang nakikita nyo lang, naobserbahan nyo lang, minsan talaga, you need to disclaim para safe. No, kung mapapansin nyo, marami sa aming mga vloggers disclaimer, ganyan. Ibig sabihin nun, hindi 100% accurate ang sinasabi. You just cannot rely, bibigyan lang kayo ng ideas. Okay, yan. Maraming salamat po, no? User-EX9UU. Ayun. Winnie, iba talaga. Winnie07, iba talaga ang mga advice yung Mami Part. Thank you, Ma'am Winnie. Ito si Ma'am Winnie, napakatagal na. Halos nung nagsimula pa ako sa pag-vlogging, andito na talaga yan. Si Mama Lordzie, yan, no? Dami nila talaga ng mga naging kapatiran natin sa YT World. Okay, so, at ang last natin ay etong si Agatha Flores, no, na which is 34 minutes ago lang. Sabi niya, hello Mami Park. Mag 2 years na po akong subscriber nyo. Naglalabasan talaga nga mga subscriber, no? Isa po kayo sa, alam niyo po bang mataas ang analytics ko sa mga comeback subscribers? Binibigyan po kami ng analytics ni, yung result ng analytics ni YouTube, sa aming YouTube studio. Kung gaano kataas yung rate ng mga comeback subscribers at saka yung mga, paano ba yun? Yung mga bago pa lang sa kung saang lugar nang gagaling, ang bansa na pinakamarami ang viewers namin. Ano yung mga age nila, ganyan. May mga demographic na chuchuchong pinapakita. Ayan. So, sabi nga ni Agatha Flores, mag 2 years na siyang subscriber ko at isa daw siya sa dahilan kaya nai-inspire magtindahan din. Kasya na po ba ang 100k na puhunan sa isang mini grocery wholesaler? Question mark. Okay. Eto, madugo ito at marami kayong realization na maano dito. Ayan, medyo real talk tayo dito guys ha. Unang-una si Mami Park, medyo harsh ng konti ang konting-konti lang naman. Kasi nga reality yan, no? Realidad. Ayoko kasi magbibigay ako sa inyo ng false hope, no? Na akala nyo ganito, ganyan. Kailangan alam nyo lahat, no? Yung katotohanan behind the camera. Kanga. Okay, tatapatin ko po kayo, Ma'am Agatha Flores, ang 100k po na puhunan para sa sinasabi nyong pinapangarap nyong mini grocery wholesaler ay hindi kasya. Hindi kasya, hindi sapat, at hindi sa pangganyang startup ng ganyang negosyong gusto nyo. Pero kung sasabihin nyo po
na 100K para sa sari-sari store, pwede. Okay, bakit po ba nasabi ng Mami Pat? Magkakaiba po kasi ng konsepto kung paano ang isang klase ng negosyo na kahit sabihin pa na halos pare-parehas ng itinitinda. Magkakaiba po ng konsepto yan, mula sa size, mula sa inaasahang product na nasa iyo, mula doon sa paano ka didil sa supplier para magawa mong wholesaler ka, magawa mong mini grocery ka. Okay? Hindi po katulad kasi ng sari-sari store. Kahit isang pack, dalawang pack na mga biscuits, pwede kang bumili para ma-offer mo ng retail. Pag wholesale po kasi, literal wholesale. Hindi ka basta-basta maaaring bumili lang ng pailan-ilang piraso. Bulky orders ang ginagawa po dyan. Unang-una, half box. Pwede ka magsisimula sa mga half box. Ganun po ang totoo. Bakit po? Kasi naano ko na natetesting ko na siya. At ako pa, hindi pa nga ako tumatapat dun sa talagang mga wholesaler ang price. Kumbaga basta ako, wholesale price yun in my store lang. Pero kung sasabihin mo yung kalakaran sa mundo ng wholesaling sa labas, sa mga supermarkets or sa mga palengke, hindi ko kayang tapatan. Kasi nga minsan ako sa kanila pa ako nakakakuha eh. Diba? Kung wala akong ahente. So yun yung point nun. Okay? Ang wide range po kasi ng pagiging wholesaler ay unang-una ang daming items at hindi po pwedeng paunti-unti lang ang items na meron. So kaya po ang pinakamaganda na start-up ng isang gusto mong as in talagang pinaka-minimum na pa-wholesaler ay nasa 300 to 500 pataas. Kasi po talaga ang isang bagsakang magandang simula niyan ay milyon. Hindi po kayo maniniwala, milyon. 1 million to 3 million. Sa may mga kukontra dito, Mami Park, nung nag-wholesaler kami, nagsimula lang kami sa ganito, ganyan. Hindi kayo wholesaler noon, hindi ako maniniwala. Alam niyo po kung bakit? Napakarami kong kakilalang wholesaler. Napakarami naming family friend na wholesaler. Mga kasamahan sa palengke, lumalaki ako na mga may-ari ng groceries, na mga wholesaler din ang offer. Napakarami. Kaya hindi po pwede dito may magsasabi, Mami Park, nagsimula lang kami sa ganito hanggang ganito. Nagsimula kayo sa maliit, pero hindi basta-basta yung sasabihin literal na wholesaler. Hindi galit ang Mami Park. Gusto ko lang linawin. Kasi wag nating i-fantasize yung salitang wholesaler kami, nagsimula kami sa ganito. No. Si Tita Tessie po, yung amin pong family friend, na binibilang ko ng mga snappy. Nagsimula po yan sa maliit na tindahan. Hanggang sa lumalaki yung puhunan, lumalaki yung inventory, hanggang sa pinasok na ang pag-wholesaler. Wala pong wholesaler na pumasok na walang ahente. Kasi hindi po maibibigay ng wholesale price sa mga customer ang isang items kung hindi po niya direktang nakukuha ito sa manufacturer, sa talagang supplier, at sa talagang ahente or sa talagang kumpanya. That is the reality. Kaya nga po yung mga nasa palengke na mga pwesto na wholesaler, yan ang mas unang tinatarget ng mga ahente. No? Halimbawa lang ActiveServe, Nestle. Si ActiveServe po, distributor ni Nestle. So, sino po tinatarget niyan? Yung kanila pong area. Si ActiveServe, hindi lang siyang nag-iisa na distributor ni Nestle. May mga iba pa. Ako, kung mayaman ako, milyonaryo ako, pwede akong maging distributor ni Nestle. At mayroong specific na or nilaan na presyo para sa akin. Talaga pong ang anuhan yan, millions. Pinag-usapan po dyan, millions. Okay, so hindi tayo magpo-further doon. Nasabi ko lang sa inyo guys. So, halimbawa, ako si ActiveServe. Ang tatargetin ko yung mga wholesaler. Kasi, iba ang kanilang presyo na ibibigay ko, iba ang depende sa volume, at kung bibigyan ko din sila ng consignment terms. Ganon. Bibigyan na lang kita ma'am ng na ma'am Agatha ng, para sa inyo itong lahat, ng sample. Eto guys, na mga stock ko natunahan dito, nagwo-worth yan ng halos 100K. Ganyan lang yan, kasama yung nandito sa aking display. Nagwo-worth yan ng halos 100K. Ngayon, sabihin mo sa akin, yan palang ganyan na presyo. Paano ka magiging wholesaler sa 100,000? Diba? Yun yung pinupunto ko. So, kaya ako naman ipinagdidiinan to. Kasi, alam ko, may baka mamaya, may na naman dyan, may lalabas na naman dyan, na kami, ganito, ganyan. Alam nyo, it's always nice to hear that, ayan,
It's always nice to hear na may mga business owners, na mga wholesaler, grocers, na nag-start talaga sa humble beginning, no? Yung mababa muna hanggang sa paunti-unti. But yung sasabihin mo talaga na 100,000 is really not enough. That is reality. Actually po, ang 100 to 300,000, pang katulad ko lang yan. Kasi po, pag sinuman niyo po ang laman ng tindahan ko, nasa halos ganun. So, pang ganun lang po ang presyo. Diba? Pang ganun lang ang puhunan. Pero yung pagka-wholesaler, iba po talagang usapan yon. And then, kung mababa man ang startup, mga 300 to 500,000, ang magiging magandang laban yan is yung magkakaroon ng offer na makita ka ng mga ahente, bigyan ka ng consignment in the near future sa pagsisimula mo. Kasi madalang po din yung nagbibigay agad-agad ng consignment, no? Ako po kay 14M, bago ako nabigyan 1 year. Kay PMFTC, nabigyan ako nasa around 3 kuha ko yata, yung ikatlo ko nabigyan ako ng consignment. Nasa kulang-kulang 15,000 yung aking credit limit. So, it depends upon the situation. Ngayon po, nagsasabi sa akin yung ahente ko ng Nestle. Ang sabi niya, Mami, baka mamaya hindi kita na maging under, sabi ni Kuya Jonathan. Kasi pinapahanap na kami ng mga panibago ulit na kadagdagang customer na sari-sari store. Kasi mukhang ililipat ka na sa malaki. And yun, there's my possible na may consignment na i-offer. So, di ba, nakakatuwa, imagine that. Kasi alam niyo po ako guys, hindi lang ako yung tipo ng taong pala vlog bawat detail ng presyo, yung bawat delivery, hindi ako ma-detail na tao. Papakita ko lang sa inyo. Pero minsan, yung pinapakita ko sa inyo, nakailan pa deliver na ako bago ko pa naipakita sa inyo yung video. Ganon kasi si Mami Park, no? Hindi ko talaga minsan detailed lahat ng mga transactions ko na iba-vlog ko. Unang-una, pag dumadating yung mga deliveries, I'm too busy to handle my phone. No? I'm too busy to unahin ko pa yon, lalo na pag nag-checking kami ng mga products. So, nakatutuwa lang. So, ganun po, Ma'am Agatha Flores. Mas maganda siguro, yung 100K mo, simulan mo muna sa mini groceries. No? Sa mini groceries, mas maganda. So, ano po ba ang kaibahan ng wholesaler groceries? Alam niyo po kasi, yung grocery, yan po ay parang general term ng lahat ng mga store ng groceries. Paano ko ba sabihin? Ang supermarket, grocery stores po. Ang minimart, grocery stores. Ang sari-sari store, parang may pagka-grocery stores in a way na parang convenience, no? Ang minimart, kasi kung baga ba po, ang grocery stores ay nahandoon yung mga basic needs na mga mabibilis at madaling mga easy to Okay, tuloy natin. So, pagdating na bibigyan ko na lang po kayo ng sample. Kaya po ako talaga sa totoo lang, hindi ko din naman ma-claim na wholesaler ako. Kasi, unang-una, pag titingnan nyo po ang purchasing power ng Mami Park in a month, more than 500,000. Pero ang aking tindahan ay hindi naman wholesale talaga at hindi pa talaga yung sasabihin ko na magiging puntahe na as in talagang maibibigay ko ng presyong kung halimbawa po ang kalakaran ng Skyflex na isang balot ay 54. No, naglalaro po sa ganyan, 54, 55. Hindi ko po maibigay ng ganon. Bakit? Ganon din ang kuha ko eh. 'Di ba? Ganon din ang kuha ko. So paano ko pa ibibigay ng ganong presyo? So, nakapagbibigay yung mga wholesaler na ganon kasi po bulky orders ang ginagawa nila. Maramihan, no? Isa pa pong sample na ibibigay ko po sa inyo. Si Emperador Destileria. So, si Emperador Destileria, mababa po ang bigay sa akin compare po kay Kuya Joseph. Ang laki po ng difference. Nasa 7 pesos po yata, nasa 5 piso. But, pwede pang mas mababa kung makuha sa bigay niya sa akin kung meron akong minimum box na kukunin. Ang minimum po, 25 box. Unang-una, saan ko ilalagay yan? At hindi naman yan mabilis basta-basta madidispose. Mabilis, in a sense na sa ganitong kalagayan ng tindahan. Pero hindi po yan madidispose ng in just 1 week. So, hindi ko po siya po pwedeng magawa. Diba? So, kasi actually, isa rin sa napakalaking kino-consider ay ang location kung saan mo gagawin ng pag-wholesaler mo. No? So, si Marlboro po. Actually po, nung mga dati, nung Bisor po ang nag-route dito, tinanong ako, kasi di ba po, nabibigyan pa nga ako ng promo booth dito, sa buong subdivision ng Lumina at dito, ako lang ang nagkaroon. And then sa labas, parang dalawa lang kami. No? Parang bali dalawa lang sa barangay ng Pinagkwartelan, parang ganon. Hindi naman dalawa, pero yung basta gawi dito sa area ko. So, alam niyo po ba kung magkano ang worth ng purchases na ibibigay sa akin para ma-offer ko
Magkano po kalakaran ngayon ng sa wholesaler ng isang Marlboro? 156, 157, minsan 158. Hindi ko po kayang ibigay ng ganoon. Nasa 162 po ako dito. Why? Kaya minsan nag-aano sila, kala ko wholesaler, kakala ko ganyan-ganyan. So, in-explain ko pa sa mga ibang kasari or ibang mga napupunta rito kung bakit ganoon. Kino-consider na nila akong bilan kasi nga kaysa lumabas yung pamasahe pa. Konti lang naman ang kailangan. So, kino-consider na nila ako. So, ibig sabihin, pwede kong maibigay ng ganong kalakaran katulad ng sa wholesaler kung kukuha ako ng worth 250k in just a week. Ang consignment, 250k in just a week. Eh di sigarilyo na lang ang binenta ko, 'di ba? Ano 'yun, sigarilyo na lang naging buhay ko. Eh hindi naman ang sales, ang kabuuan naman ng sales ko ay hindi lamang sigarilyo, hindi lamang alak. May groceries pa, may mga candies, may mga kape, ganyan. So ibig sabihin, ang pagpasok po sa pag-wholesaler talaga, hindi po talaga uubra. Kakainin lang ang 100k mo. Sa totoo lang. Ako na lang yung pinaka-best example, ma'am, when it comes to my purchasing power. Ako na lang yung pinaka-best example dyan. So, sa inventory dito, nag-around 300. Pero yung purchasing power ko in a month, dahil nga nauubos, bili ulit, nauubos dahil nagpaparolling, nagwo-worth ng 6 to 700k in a month. Hindi pa ako wholesaler nun. Hindi pa po ako wholesaler nun, guys. Oh, isipin niyo po yan. So, kaya po, Ma'am Agatha, kung yan po talaga ang pangarap niyo, wala pong problema dyan. Kung meron po kayo ng higit sa 100k, I would advise na kung pangkakaririn nyo talaga at talagang mabibigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng pwesto sa lugar nyo na talagang yung pag-aaral nyo sa inyong yung feasibility studies nyo na kapag nagtayo kayo ng wholesaler store, grocery store, eh mataas ang possible na sales na ibibigay sa inyo kahit nagsisimula pa lang. Kasi nga, ang pagpasok sa pag-wholesale ay patatagan pagdating po sa kapital. So, may another topic tayo na dito mag-uugat. Usaping kapital. Ang Pilipinas po ay isang kapitalismong ang gumagana po sa atin ay capitalism. Ibig sabihin, the more na mas marami kang capital, the more na mas chances na magstay ka sa business world. Yun po ang katotohanan doon. So, kaya pag mapapansin nyo po, maraming nangyayaring hocus-pocus na hindi naman talaga tumataas ang isang produkto mula sa pinaka-main na pinagkukuhanan, maging specific tayo, bigas, na iipit, itinatago ng mga malalaking negosyante ang stocks. At sasabihin, ipalalabas na kulang sa stocks. Nakokontrol nila. Kasi, ang mga kapitalismo, sila ang mas may power to control. Parang ano yan parang ganito, pag mayaman ka, ikaw ang mapera, may power ka. Parang ganun, literal. Yun po ang yun ang sad reality nun. Although, ang kagandahan dito sa atin, compare mo naman sa ibang country, when you want to start up a small business, hindi talaga mahigpit. Wala talagang kahigpit-higpit. And napakarami, kahit malaki na ang negosyo, hindi pa talaga legal. Napakaraming colorum, no? So, ganon. So, kung sasabihin natin na kung alin ang mas may mahaba ang pisi pagdating sa pangangapital, sila ang mas tumatagal. Eh, totoo po talaga yun. So, bibigay ko ring sample is si Dali and si Osave. Hindi po ba si Dali at saka si Osave, pag titingnan mo ang shop nila, parang hindi siya katulad ng mga supermarket na talagang, or kaya ng mga wholesaler na siksik talaga yung mga stocks nila na inilalabas or idinidisplay. Pero ang presyo po napakamura. O siguro depende din sa laki ng isang branch ng Osave at Dali. Magugulat po kayo, napakamura. Mura pa sa akin. Kapresyo lang ng, mas mura pa sa Pure Gold. So, ano po ang behind that kung bakit maganda ang takbo ng mga grocery chains na to? It is because sa likod nito may mga malalaking taong financer. Talagang they are willing na maglabas talaga ng ma-finance yung ganong klase ng konsepto ng negosyo ng grocery stores. And when it comes to dealing with suppliers, maramihan talaga sila kumuha ng stocks. So, ibig sabihin talagang yan pa lang din, isa pa sa malaking sample na rin yan. No? Pagdating naman sa kanilang cost cutting, hindi sila nagpa-plastic. Puro karton yung mga pinaglagyan ng items, and then wala silang sobrang empleyado para i-assist ka pa to the point na i-assist ka pa sa labas.
Ikaw ang mag-aayos ng items mo pagka-punch. Ganun po yung konsepto nila. Both Dali and OSAVE. So, ibig sabihin, dito kasi sa ating bansa, gumagana ang capitalism, no? So siguro baka yung iba ngayon lang din nalaman yung ganyang sa atin sa Pilipinas. So minsan mag-aaral din kayo pagdating sa ekonomiya ng ating bansa, no? Para alam niyo din kung anong what's going on. And pag mapapansin niyo po, kapag po tumaas ang langis or isang produkto or isang raw materials, halimbawa sa ibang bansa na siya ang pinakamalaki ang porsyento na nagpo-produce sa buong mundo, pag nagtaas sila, talagang apektado ang buong mundo. Nakokontrol nila. Di ba, pagpapansin, ba't ba tumaas ang gasolina naman? Dahil sa world market, ganito, ganyan. Kung mapapansin niyo po sa mga balita, gano'n. Kasi nga, ang mga nangangapital, sila talaga ang may power. No? Ngayon, yun yung pinaka-the best example. Ngayon, sabihin na natin, ma'am, gusto mong magsimula. You want to pursue it. Actually, I want to challenge you to pursue your dreams. Kung talaga lang din namang meron kang ilalabas. But I am not encouraging you na ilabas mo lahat. Mas masarap magsimula ka lang maliit na. Katulad ko lang, no? Huwag mo munang pasukin ng wholesale. Mas masarap ang kitaan sa retail, lalo na kung marami ang target market mo. So, meron akong i-advise sa'yo na dati na-advise ko na. And I don't think so na gugustuhin ng lahat na marinig tong advice ko muli na to. Kasi talagang marami magbebeg to disagree. And I understand that kasi it depends naman kasi nga yan sa location, it depends sa kung sino ang nyo, kung sino ang target market nyo, hindi lahat pare-parehas. So papasok ka sa ganyan at kung mapipili mo ang location kung saan ka magsisimula or mag-open, kailangan yung feasibility study, lalo-lalo na ang existing competitors na makakasagupa mo. So, hindi mo po pwedeng sabihin na hindi mo yun iisipin. Pero Mami Park, advice mo palagi, focus to your customer, not to your competitors. I'm advising that, it is yung parang hindi kayo mag-focus na tipong obviously pinakikialaman nyo na kung anong ginagawa at ginagaya nyo ang style ng inyong kakompetensya. Have your own unique way, no, or strategy na mapagtagumpayan nyo. Mas i-please nyo kasi ang mga customer. Now, bakit kailangan, please pala customer, Mami Park, bakit kailangan pang isipin ng kakompetensya? Abay, syempre, mangangapa ka ng kalakaran ng presyo. No? Kaplastikan yung sasabihin mong hindi ka mangangapa ng presyo. At paano kung magpresyo ka nag-set ka ng markup sa isang items, hindi mo alam, ikaw na nga pinakabagong tindahan, ikaw pa pinakamahal. Ano, laban mo sa market? Diba? So, dyan papasok ang salitang price war. Alam niyo po, hindi niyo lang po ako siguro dati nagigets kung anong kahalagahan ng price war. Ang advantages and disadvantages ng price war. May mga instances na mga senaryo na ang price war ay magandang gamitin at meron namang mga times na hindi ito magandang gamitin, lalo na kung ang iyong negosyo ay nasa branding, nagpo-produce ka ng produkto, at may niche ang negosyo mo. But because tayong mga sari-sari store, yun ang niche natin, yung sari-sari store ang negosyo. But when it comes to offering a products to our customers, variety tayo. So, ibig sabihin, kapag may sari-sari store akong kalaban, kung ano meron dito, meron din sila. So, saan kami magkakatalo? Kung sino ang mas makaka-access na customer doon, kung sino ang mas ma-access na customer doon bibili. At kung sino ang mas mura. Tayo dito, mag-real talk tayo dito. Huwag tayong magpaka-ipokrita dito na mag-i-inspire tayo ng tao ng isang rising negosyante or rising rising store owner. Nabibigyan pa natin ng false hope. Sa experience ko po, hindi ko po sinasabing napakataas ng experience ko, pero masasabi ko po, when it comes to learning the feasibility, talaga naman kahit papaano, meron naman akong tatapat sa inyo na kaalaman. And to think na sa sales, bata pa ako, nasa sales na ako, no? Ayan. So, wala na pong iba pang pag-aanuhan kundi sa presyo. Ngayon, sino ang tatatag sa pinakamurang presyo? Para maibigay mo ang murang presyo, kailangan makakuha ka din ng mura na items. So, paano ka makakakuha ng murang items kung alam mo na ang kalakaran ng magkano nakukuha ng normal sa mga wholesaler ang items mo na ititinda mo sa sarili mong tindahan? So, para mapantayan mo yung katulad ng presyong nabibili mo sa mga groceries. Halimbawa, nakuha ko ang isang biskwit ng 52, no? Sa wholesaler, sa mga grocery at sa ahente, halimbawa. So, kung 52 na ang ibibigay ko sa final consumer ko, sa final customer ko, paano pa 'yon? Kailangan dapat ang presyo nun kung makukuha ko mula sa ahente o mula sa manufacturer,
or mula sa distributor, dapat mga nasa around 49, 48 para mabenta ko ng 52. Papantay ako sa kalakaran ng mga wholesaler at mga supermarkets. Ang kaso, kapital ang kailangan. Bulky ang deal. Milyon ang deal. Di ba kayo maniniwala? Si Marby, kanina si Marby, nagpunta dyan. Si Marby, iba po ang bigay nila ng presyo sa mga supermarkets. Iba po ang presyo na bigay nila sa mga milyon ang deal or malalaki ang deal. Ganon din sa mga iba kong mga ahente. Tulad nga ni Distilleria at ni PMFTC ng mga sigarilyo. Iba po ang presyuhan kapag ang pinag-uusapan ay sa bulky orders o sa taas sa minimum required nila na ipopurchase mo. PMFTC, imagine that. Makukuha ko pa ng mas mura. Kaya ko ng pantayan ng mga kaya ko ng pantayan ng mga wholesaler sa labasan. Pero 250k ang i-deal ko in a week. Ba't ko gagawin yun? Diba? Ba't ko gagawin yun? Wala naman ako sa palengke na lugar. Wala naman ako sa lugar na hindi lang household ang target kong market, kundi pati mga maliliit na sari-sari store talaga na yung talagang tipong dadayuhin ka talaga. Yung talagang literal na sasabihin mong wholesaler. Ganon. No? So, price war ang mangyayari. No, Ma'am Agatha, kapag ka po magsisimula ka, tingnan mo muna kung ilan ang kakompetensya mo. Para sa ganon ay makabuluhan ba na magbaba ka ng presyo among your competitors or pumantay ka lang sa kanila or mas mataas ka sa kanila. Pero I tell you guys, sa larangan ng pagsasari-sari store, dahil parehas kayo ng itinitinda, parehas kayo ng produktong ino-offer sa mga customers, ang paglalabanan nyo lang kung saan ka nakapwesto na mas mabilis kang ma-access ng mga customers at ang tinatawag na price war. Offering a lower price among your competitors. Wala na po. And sabi ko nga po sa inyo, kasi nagkakaroon kasi ng misconception when it comes to price war eh. Kasi talagang sa totoo lang, ang ibig sabihin po ng price war, pagdating naman po, yung impact naman po niyan pagdating sa mga entity or mga negosyante or negosyo, lower revenue. Kasi nga, mababa ang markup. No? But, babawi sa bulky. And so, it depends also when it comes to kind of business. Kapag ka ikaw, produkto ang ino-offer mo, at lalo na ikaw ang may creation, ikaw ang may gawa, ikaw ang may invention, don't compromise the quality of your product. Don't compromise dahil branding yan eh. So, ikaw ang masusunod sa pagsiset ng iyong price. Bakit medyo mahal compare sa ganito? Bakit? Kasi yung quality nilalaban mo doon. Ngayon, kung magbababa ka, ang chances niyan, ang epekto niyan, pag nag-price war ka, sumali ka sa price war, mababa din ang quality ng iyong produkto. Kasi nga, magko-cost cutting ka dyan eh. Pero pagdating sa ganitong klase ng negosyo, pare-pares kayo ng ino-offer. Paano yun? Kung pare-pares pa kayo kinukuhanan, pare-pares kayong may ahente, pare-pares ang sa inyo, bigay. Ngayon, kung pare-pares man ang bigay sa inyo, magkakaiba naman kung depende naman sa kuha nyo. Maaaring ako halimbawa, mabigyan ako ng mas napakamurang produkto, tapos yung ahente ko, ahente din ng kakompetensya ko, kaya lang ibinibigay sa kanya ng ibang presyo, hindi katulad sa akin, kasi konti lang siyang kumuha, halimbawa. So, ibig sabihin, lalabas pa rin dito, gagamit ka ng price war nang sa ganoon sa iyong mapunta ang malaking porsyento ng mga customer na bibili sa area, and at the same time, is makuha mo ang magandang puhunan na mura. Yun yung magiging advantage mo among your competitors. Na mura kasi ang nakukuhanan mo, mas mura mong na-i-offer kasi maramihan kang kumuha. That is why you can also offer a cheaper price, or a lower price among your competitors. So, ganun lang po kasimple yun. So, pag-isipan niyo pong mabuti ang sinabi ng Mami Park when it comes to say na price war. Kasi napaka-importante po yan. Pag-aralan niyo pong mabuti. At iyan ay ginagawa lamang at nang dapat may bala. No? Kung naalala niyo dati, ang lagi ko sinasabi, dapat hindi sasabak sa pagpa-price war kung walang bala. Kung hindi naman applicable ang price war, di wag gawin. Tapos ang usapan. Just in case lang, lalo na sa mga upcoming na mga magiging store owner. No? Feasibility study muna bago sumaba. And thank you Ma'am Agatha Flores for your questions and thank you for subscribing. I hope you realize many things in this topic today in our video. At sa lahat po ng mga nanonood kay Mami Park, maraming salamat po. Tatandaan po natin, sa hanap buhay, patatagan, pahabaan ng pisik. At syempre, pagalingan ng strategy at utak. Okay? So this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye!